Andito po ako ngayon sa Barangay Dungawan, Ginyangan, Quezon. May binisita po ako rito ang property na may kabuang sukat na 8.5 hectares. Nasa atin pong nakikita at ito pong aking kinatatayuan na to. Ito po ang property na napakaganda po. Kung inyo pong mapapansin, napakalinis po nung nasabing property mga ka-farm. At ito po ang pinaka-delantera. Ito po ang umpisa po ng property. Ito pong pinakagilid po na to ng sapa. Medyo mo makikita. Ayan po, napakalinaw po nitong tubig. Ito pong nasa batis na to. Ayan po, bali kumabila po kami. Ito daw po ang pinakasimula ng property mga ka-farm. Kaya kung nyo po makikita, ito po, may sapa po dito sa gilid. Ito po siya, running water. Kung nyo po makikita, ito po. Meron po siyang mini falls dito. And then good news po, meron po ditong falls sa area na atin pong ipapakita sa inyo. Ito lang po ang pinaka dumadaloy na tubig na galing po dun sa taas. Papunta po rito sa Delisdis. Ayan po, kung makikita nyo po, napakaganda po nung pinaka landscape po nitong pinaka sapa na to. Pababa po yung tubig at napakalinaw. Bali, according po sa ating mga kasama, ayan po, ito na po ang pinaka-umpisa ng property mga ka-farm. Yan pong abot tanaw nyo po na yan na nakikita na yan. Na napakarami pong puno ng nyog. Ayon po sa ating pagtatanong sa ating mga kasama, nakakapag-harvest daw po dito ng 10 tons kabuo. Every 2 months po, every 60 days mga ka-farm. Ito pong area po na to, ito po ang pwede niya pong paghulugan ng fingerlings po mga ka-farm. Ng tilapia or kung ano pong gusto niyo pong ilagay dito o dalag or ano pa pong hito. Dahil naman po siya mga ka-farm. Then pinaka po siya, medyo meron po siyang stock na tubig dito sa area. Ayan po, kanya pong malilibot tong property. Napakaganda po niya mga ka-farm. At malinis. Hindi po siya masukal. Dahil ang karamihan po ditong tumutubo ay Carabao grass. Ito po yung pinakalukaran nila mga ka-farm. Ayan po siya. At marami pa rin pong rito. Yung baon ng nyog na magagawang uling. Ayan po. May mga kasama po tayo dito. Ito pong property mga ka-farm ay semi-upland. And then doon daw po sa gawing ibabaw yun po yung flat na portion. And then pupuntahan po namin maya yung pinaka-falls para makita po natin yung natatanging ganda niya. Bale ito pong mga baon ng nyog mga ka-farm ay napapakinabangan pa rin po ito. Dahil nagagawa po itong uling. Ito na po ang ginagamit po nila sa pagluluto ng karamihan po ng dito sa probinsya ng Quezon. Nabibili rin po ito per sako. Kaya wala po siyang sayang. And then ito naman pong mga nyog na medyo may matataas na. Pwede nyo rin po itong papakyaw. Dahil may mga namimili po dito sa lalawigan ng Quezon ng ginagawa po nilang coco lumber. Kaya napakarami pong return of investment po ang makukuha nyo dito sa nasabing property. Meron din po siyang mga mangilan-ngilan po dito mga hardwood at fruit bearing.
Ayun po mga ka-farm, ayun po sa pinaka-guide po natin. Ito pong property ay meron pa pong nakatanim ditong puno ng nyog na humigit kumulang pong 1,500 kapuno. Kaya ano pa po to, very productive pa po itong property. And then ano raw po ito mga ka-farm, may lot plan, title, and then updated po ang amilyar. Kaya mamaya po sasadyain po namin yung pinaka-seller doon sa bayan pagbaba po namin. Inuna po muna namin tong property. Dahil according naman po sa ating mga kasama, nakausap naman na po nila dong pinaka-seller. Dangan nga lang po, mas mainam po na kami po yung makipag-usap sa seller para makuha rin po namin ang pinaka-kabuang detalye nito. At magkano rin po ang pinakahalaga. Kaya yun po, babanggitin po namin sa inyo mamaya kung magkano po bali aabutin itong property, kung magkano pong halaga ang amount ano nito. Kaya mga ka-farm, samahan nyo po kami, puntahan po natin maya yung pinaka-falls. Ito po mga ka-farm, nakatayo po kami dito sa pinaka malapit na sa tuktok nitong pinaka-burol. Kung nyo po makikita, doon po kami nanggaling kanina. Yun po pinakalukaran. Kahit saan po kami luminga, kitang-kita po namin ang kabuuan ng property. Dito po sa portion na to, ayan, napakarami pong puno ng batino. Then may mga puno po ng mangga, santol. Ayan po. May mga fruit bearing po dito sa area. Ayan po siya, karamihan po puno ng mangga at santol. Langka. Dito po ang pinaka overlooking. Matatanaw nyo po yung kabuuan ng property. Papunta po kami doon sa may falls. Kasama po namin yung pinaka caretaker po nitong nasabing property mga ka-farm. Ayan. Mamaya po ano po kami ng drone para sa aerial view. Yan po mga ka-farm,
sa mga milyonaryo po dyan na gusto pa pong mag-invest ng property. Baka po isa na to sa gusto nyo pong i-invest. Ito pong aming binibida sa araw na to. Ito pong property na to ay located po dito sa Ginyangan, Quezon. Ayun po, ayon sa ating guide, medyo malayo-layo pa raw po yung pinakahangganan nitong property. And then dadaanan po namin mamaya yung mga papers nito doon sa bayan para makita rin po namin yung pinaka lot plan nito. Sa mga kababayan po naming OFW na nagnanais po mag-invest ng property dito sa probinsya ng Quezon, ito po, meron po kami ritong binisita na may kabuang sukat po na 8.5 hectares na ito po mga ka-farm, yung pinaka dalisdis. Yan po yung tubig na dumadaloy papunta sa ibaba, papunta po doon sa falls. Ayan po siya. Kung makikita nyo po, meron po siyang linya ng PVC. Diyan po sila kumukuha ng tubig para magamit po nila doon sa ibaba. Ito po ay may bukal po doon sa itaas na maaari nyo pong i-develop. At ito po yung magiging isang tourist spot, lalo na po kung inyo itong malilinisan. At lalabas po yung natatanging ganda niya mga ka-farm. Ayan po siya. Kahit saan po kayo lumingon, makikita nyo po yung agong ganda nitong property. Napakaganda po nito, lalo na po pag malinisan at na fully developed na po. Kaya sa mga interested buyer po dyan, sa mga milyonaryo, ito po ang investment na baka gusto nyo po pong idagdag sa koleksyon nyo na property mga ka-farm. Tawag lang po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po mga ka-farm. Kung makikita nyo po, yan po yung mga kasama natin. Nakakadaan po siya dito sa dalisdis ng Batis. Yan po mga ka-farm. Nandito po ako sa pinakagitna ng pinaka mini falls po dito. Ayan, napakaganda po. Lalong-lalo na po pag nalinisan tong area. At dadayuhin na po ito ng mga turista, mga ka-farm. Pag nalinisan po itong mga paligid na to, at na i-landscape po ito ng maayos, ay ito po, talagang treasure po ito. Kaya nyo po makikita. Kahit saan po tayo luminga, napakaganda po ng nasabing property. Kaya, shout out po kay Ma'am Helen Abria ng USA. Ma'am, ito na po yung sinasabi nyo. Ito na po yung pinapabidyohan nyo sa amin. Pwede sa bata, ayan po. Pwede sa bata, Makikita nyo po, mayroong rito, kristal na tubig. Ayan po siya. Kahit saan po kayo maglunoy dito. Napakaganda po. Ayan siya mga ka-farm. Ito po ang pinaka vicinity nitong nasabing falls. Ayan po siya mga ka-farm. Pag nalinisan po ito, talagang makikita niyo po yung ganda ng property. Ayan po yung gawing ibaba. Ayan. Ito po mga ka-farm, ang pinaka po ng falls na meron daw pong estimate po dito na 10 to 15 feet. Ayun pong lalim po ng niya. Pinaka binabaksakan po ng tubig. Ayan po, napakaganda. Maaari po kayo dito magtayo ng cottage dito sa pinaka itaas. Or doon po sa may dinaanan natin kanina. Kaya napakaganda po itong i-develop na maging isang tourist spot mga ka-farm. Dahil hindi naman po natutuyuan ng tubig dahil according po sa ating mga kasama, meron po dong bukal na spring na non-stop po yung ng tubig mga ka-farm. Kaya kahit po napakatindi ng sikat ng araw, hindi po matutuyuan ng tubig itong
pinaka-falls na to mga ka-farm. Dahil nanggagaling daw po yung tubig doon sa pinaka-bukal niya. Ito po. Andito po kami sa gawing gilid ng ng falls. Ayan po siya. Napakaganda po niya mga ka-farm. Napakasarap po magtampisaw. Para po tayong iniengganyo na maligo. Dangan nga lang po napakalamig nitong time na at ngayon po ay 9:20 ng umaga mga ka-farm. Ayun po. Nag-aanggilid po kami dito sa gilid ng ng falls para makarating po kami rito sa ibaba. Ay, ma'am. Ano yan, ma'am? Ayan yun. Ayan yung bayoko. Ayun. Meron daw po ditong, ito, bayoko. Na isang uri po ng, ng suso na nakakain, na nagagataan. Ayan ho. Bayoko. Tabi-tabi po. Isang magandang umaga po. Ipagpaumin niyo po ang aming paggambala. Ayan po, meron pong diwata sa harapan ko. Ay, hindi pala diwata, vlogger pala yon. Akala ko diwata. Ayan po mga ka-farm. Napakadami po ritong puno na hardwood. Ayan po kung makikita. Naglalakihan po ang puno rito sa dalisdis po nitong falls. Ito po mga ka-farm, ang isa po sa pinakabukal dito sa area. Ayan po mga ka-farm. Meron po siyang rito, pinaka paxhole. Diyan po dumadalo yung nature spring po, galing po doon sa taas. Kaya hindi po dito natutuyuan ng tubig. At maaari po kayo dito uminom dahil napakalinis po nitong nasabing batis mga ka-farm. Ito po mga ka-farm, kung inyo po makapapansin, ito daw pong portion na to ay dati pong pispan. Napabayaan na lang po dahil po sa wala na pong nag-aasikaso dito na mag-pispan mga ka-farm. Pero ang tubig po nito mga ka-farm ay yung pong pinakabukal po na pinakita ko sa inyo kanina. Kung nyo po mapapansin, ayan po, marami pa po siyang isda. May mga tilapia pa po dito sa pispan na to mga ka-farm. Kaya kung inyo po itong muling bubuhayin at lalagyan po ng mga fingerlings, ito po, maaari po kayo makapabuhay dito ng isda na maaari nyo pong ipang-ulam kung kailangan po rito. Mayroon po ditong may mga dalag din daw po dito sa area mga ka-farm. Kung nyo po makikita, napakalinaw po ng tubig. Kaya sa mga interested buyer po, ito po, meron po ditong pispan na maaari nyo po uling i-develop if ever po na mabili nyo po itong property. Napakaganda po ng source po ng tubig. Running water po siya mga farm. Galing po doon sa pinakaba bukal. May nature spring po dito mga ka-farm. Lili. Ay napabayaan na namin. Iba na may mga tauhan na. Ito Ma'am Helen Ayan, makikita nyo po, ayan po, may mini falls po dito sa area. Palalimin lang yan. Ito po ang isa sa portion pa po. Marami naliligo dito. Kung inyo po makikita at ito po ay inyong madedevelop. Ayan po, may mga isda po siya. And then ito po may buhangin. Kaya ang ganda po nito pag nalinis po itong pinakabatis. Ito po, buhay na tubig. Ayan po siya. Masarap po maglunoy dito sa gawing ibaba. Ito po ang pinaka gawing ibaba ng property mga ka-farm. Ayan po, kung inyo po makikita. Dumadaloy po ang tubig. At puting-puti. Ayan po siya mga ka-farm. Napakaganda po nito. Ito po, Ma'am Helen.
Ito pa po yung nasa pinakahilera nung falls na pinakita ko na mini falls. Ito po siya. Hanggang doon po siya sa papunta doon sa Dalisdis. Napakaganda po nitong property. Kaaya-aya po yung tubig. Napakasarap po magbabad. Napakalinaw po ng tubig mga ka-farm. Ayun po. Ayun po sa ating guide. Kung yung pong natatanaw nyo po na portion, liliban pa raw po dun sa kabila. Yung pinaka-property mga ka-farm. And then ito po, kung mapapansin nyo po, may mga puno po rito ng hardwood. Kagaya po nitong kalumpit, batino, saka po antipolo. Ayan po sa portion na to. Napakaganda po nitong nasabing property mga ka-farm. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po mga ka-farm. At huwag nyo rin pong kalimutang pindutin ang description box para makita nyo po ang full details nitong nasabing property.